This afternoon, I will introduce to you our guest speaker. He was born from Tubigon, Bohol, and was born on November 16, 1974. He studied philosophy at Immaculate Heart of Mary Seminary in Tagbilaran City. He took up theology at St. Augustine Major Seminary in Tagaytay City and was ordained on January 7, 2003. He was the parish vicar of Our Lady of Mount Carmel Parish in Balilihan, year 2003 to 2005. From 2005 to 2009, he was the parish priest of St. James the Greater in Batuan and became the school director at St. Anthony Academy. He was the parish priest of Holy Cross Parish and shrine rector of the Diocesan Shrine of St. Vincent Ferrer in Maribojo, year 2009 to 2015. During those years, he was also a school director at St. Vincent Academy and vicar foreign of Our Lady of Light Vicariate. In the recent years, he was the parish priest of Holy Rosary Parish in Lila and became the school director of Holy Rosary Academy. Presently, he is assigned as parish priest of San Isidro Labrador Parish here in Bilar. His name echoes the essence of service, dedication, and faithfulness to the work of God. But apart from his apostolic and religious works, he is also fond of photography and editing. Please welcome Reverend Father Warren Mascareñas Abarquez. Good afternoon to each and everyone, especially to our graduating students. It is my honor nga nahimo kong part sa inyong formation, ilabi na sa pagpangandam sa pag-atubang nining atoang challenging karon nga kalibutan because of this pandemic case. So, ang pag-ingon ni Ma'am Marites nga ako'y mamahimong speaker, mingon siya nga focus lang sa mga particularly sa ato ang pagtulon ang Kristohanon or sa ato ang mga values sa kinabuhi to equip the graduating students unsaon aron at least doon na po tay tools o doon na po tay gamay nga kaisog sa pag-atubang sa mga bagong challenges sa ato ang kinabuhi. So siguro to start with ato ning sugdan sa usa ka opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord, as we all say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Father, we thank you for everyone gathered here now. We thank you that you know each one of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you and our trust is in you completely. As we surrender ourselves with adoration, we welcome you amongst us today and celebrate the gift of life that you lavish upon each one of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open our minds so that we may receive your eternal wisdom. Open our spirits so that we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you for everyone who are present today. We pray that you would give us great inspiration as we share what you have placed in our hearts. We pray that you would fill us with courage and give us your peace. We pray that you will keep us safe and spare us from the threat of the virus.
We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Sa ako ang pangutana ni Mama Marites kung unsay topic, mingon siya nga ikaw na lang bahala pads. Nahibaw naman kag unsay angay nga istorya pod. So mao nga namarandong ko akong napili ang kining maong topic, labi na kay mao po tingali ang murag kanang importante nga topic nato karon. Facing the pandemic through the eyes of faith in the light of the scriptures. So nata sa pandemic karon, we need to face it, pero atong gamiton ang eyes of faith, mata sa pagtuo, with the light of the scriptures, nga pagtuo nga nilamdagan sa balaang kasulatan. So there are lots of ways in facing this pandemic. We can face this pandemic through the eyes of economy. Kumusta naman ang atong ekonomiya karon? We can face the pandemic through the eyes of education. Kumusta naman atong educational system karon? We can face the pandemic through the eyes of tourism. Daghan tag mga ways in facing this pandemic. Pero tuguti ko nga mo focus lang sa pag-atubang nato nining pandemic through the eyes of our faith. Through the eyes of faith. So, doon ako'y tulo ka mga hutong nga ako ang i-share ninyo. First, based sa Old Testament, tungod kay mangita man ta sa scriptural background, unya particularly sa story sa the flood during the time of Noah. Niya sunod ni ana mo-focus ko may tungod sa Jesus resurrection, particularly sa mga apostles nga nanago sila because of fear. Unya ang ikatulo ari ko sa mga pamaagi ni Jesus yun sa niya pag atubang ang tanang mga challenges sa tawhanon nga kinabuhi. So mo sugod ta sa Old Testament kadto akong gi-mention, nindot ko na ato ang i-refresh ang ato ang pagpaminaw, although kaybaw ko nga ordinary na ni kayo nato the story of the flood, Noah, pero allow me to refresh sa ato ang mga nahibaluan ini through short video presentation lang siguro. When God created the world and everything in it, He made man in His own image to live here and take care of the world. However, humans started doing evil things and stopped following His commands. They did not pray to Him and they only cared for their own comfort. God decided to destroy the earth and everybody in it. There was only one man who loved God, Noah. Noah loved and worshipped God. He believed in God even though nobody else did. He also taught his family to love and fear God. One day, God spoke to Noah. Noah, you are a good man. You are righteous and you live a good life with your family. But the world has become evil and all the people in the world deserve to die. Noah was shocked at what he heard, but he remained calm. But God, these are your people. Have mercy on them. No, Noah. The world has to be destroyed. I will send a great flood that will destroy the whole of earth. It will rain without end for 40 days. Every living being on earth will be destroyed. So be it. Let your will be done. Fear not, Noah. I have come to warn you because you have been a good man. You and your family will survive the flood. You are merciful, my God. You will have to build an ark for you and your family.
What is an ark, my lord? An ark is a big wooden boat. You will build this ark to protect your family from the flood. The ark should be big enough for your family. You will also be taking many animals along with you so that they can survive too. But God, I have no knowledge about building arks. How will I do this? Do not worry. I will give you all the instructions you need. Just follow them, and you will be able to build it without any problem. Okay, my lord. I will follow your instructions and do as you say. You must also talk to the people around you and try to convince them to mend their ways. Tell them to turn to me, pray to me, and fear me. Tell them to be kind and do good things. Tell them to stop being selfish and live a good life. I will do as you say, my lord. And as God instructed, Noah started to cut down trees. He made big planks out of the wood to build his ark. People started noticing what Noah was doing. They gathered around him as he shaped his planks and piled them up. They were curious. Noah, what are you doing? Hello, friend. I am building an ark. What is an ark? It is a big boat, my friend. It will protect me and my family from the flood. What flood? My dear friend, God, our Creator, spoke to me. He said that He is angry with the people, and He is going to destroy all living beings with a flood. My dear Noah, we don't understand. Where is this flood coming from? God will send heavy rains. It will rain non-stop for 40 days, and a flood will come and wipe out everything. You can stop this. God is angry with your ways. You only have to turn to Him and mend your ways. Pray to Him. Ask Him for forgiveness, and you will be saved. You can come with me on my ark. You will be saved from the flood. Noah, have you gone mad? You do not make any sense. Why are you doing all this? Stop building this nonsense ark and look after your family. Sorry, my friend, this is my work. God has asked me to do this. I have to obey Him. I will build this ark as He has told me. The villagers laughed loudly and returned to their homes. By now, Noah had gathered all the food grains, the seeds, and the animals. He stored the food grains in the ark. God then made the animals arrive in pairs. Every animal and bird on the earth waited in line patiently to enter the ark. There were lions, tigers, elephants, snakes, parrots, zebras, everyone. 2 by 2, they entered the ark. Then Noah called to the villagers and once again invited them to enter his ark. The people still refused to believe in him. They could not understand why he was collecting animals and placing them in the ark. They continued to sin against God, and they refused to enter. You said it would rain for 40 days, Noah. I don't even see a drip of rain anywhere. Do you still think that you're making any sense? Do you really think that this God is going to save you? You have been making a fool of yourself and trying to make us all fools as well. I believe in my Lord. He will never abandon me. He has always guided me to do what is right. I am still inviting you to join me in the ark. You will be saved. We are not coming into your stupid ark. You can do as you please. Just leave us alone now. Once Noah had completed filling up his ark with the animals, God told Noah to assemble his family and bring them into the ark. Once they had entered the ark, the door was closed and the ark was sealed shut. As soon as the ark was sealed, the first drops of rain began to fall on earth. The villagers were amazed, as there had not been any rains for a very long time. Soon it was raining heavily, and big thunderclouds gathered all around the village. It continued to rain for days, and soon the water was flooding the village.
The ark then began to float over the water. People in the village were running for shelter as their homes had been swept away by the flood. Meanwhile, Noah, his family, and the animals he had brought with him were safe and warm in the ark. It rained heavily for 40 days, and in the end there was nothing but water all around. All living beings were drowned, and even the highest mountains were covered by the flood. Noah looked out of the window of his ark and could see nothing but water all around. After 40 days and 40 nights of rain, it stopped raining. The water level slowly started coming down. The ark continued to sail with Noah's family and the animals. They kept sailing in search of dry land. After many days, Noah sent a dove out in search of dry land. The dove returned as it could not find any place to make a nest. The water still covered every patch of dry land. Noah waited for 1 week and then sent the dove out again. This time, the dove returned with an olive branch. This meant that the water levels had come down. Noah waited for 1 more week, and this time, when he sent the dove out, it did not return. This was a sign that the water had come down and there was dry land. Soon, the ark came to a stop on top of a dry mountain. Then God spoke to Noah. Noah, it is now safe for you and your family to leave the ark. You can step out to the land. You can now lead a new life with your family. Release all the animals. Let them once again roam the earth. Thank you, my Lord. I am thankful for your love and faith in me. You have kept me safe through all this. My family is alive and well because of you. We owe our lives to you. You are a righteous man, Noah. Your faith in me has saved you. Your family has been saved because of your good deeds. I promise that I will never again send the floods. As a reminder of this promise, God created a beautiful rainbow. Noah and his family lived for a long time on earth. They had many children, and soon Noah's children and grandchildren were spread all over the world. Okay. So, kitang tanan, we all believe that everything comes from God. God created everything, and everything that He created is good. Bisan ang Dios mismo sa Genesis, maingon nga, ang tanan niyang nahimo, pulos maayo. Pero ato ang nakita in chapter 5 sa Genesis, God regretted why He created man. How sad. Ang Ginoo nagbasol nganong iyang giapil ang tao og gama. Nindot na unta to, naanay paraiso, naanay mga mananap, naanay flora and fauna, nindot kaayo, iyang gihimo pagyud ang tao. Pero after the 5th chapter sa Genesis, atong nadungog nga nagmahay gyud ang Ginoo why He created man. Unya sa ato nakita sa video, naka-decide siya to destroy the world, to destroy the world. Pero bisan pa kon ingana ang desisyon sa Ginoo, wala mawala ang hope nga He is trying to save humanity through Noah. So si Noah, dili lamang ang iyahang family mao'y gustong isave sa Dios, kundi si Noah nahimo siyang representative sa whole humanity. Ang first representative sa humanity mao si Adam and Eve. Pero after that, si Adam and Eve committed sin, unya gidestroy, and now here comes Noah, ang mo represent sa bag-o na usab nga dagway sa kalibutan. So to nakita ang slow process giunsa sa Ginoo pag restore sa original plan sa kanindot sa kalibutan. Unya nakita na to ang mga mananap nagipang save lang gihapon,
Unya bisan gani gi-mention diri nga 40 days and 40 nights, base sa mga Bible scholars kung mingon ka og number 40, dili gyud ni accurate nga number 40, kundi it means in a long period of time. So siguro gi-symbolize lang sa number 40, pero it means to say in a long period of time. The process is quite long. Taas ang process sa pag-regenerate, sa paggama og bag-o nga kalibutan. So siguro kung atuan ni nga pamalandungan pag-ayo, imagine the whole creation nga gi-destroy sa Dios, pero doon na siya gigama nga capsule in saving the whole creation, ug kana mao ang arka. Sumurag maguba ang tanang creation, pero dunay ark nga diin gi-capsulize ang creation aron pagdala niini sa bag-o nga hope, bag-o nga paglaom. So dito sa ark, of course, nag-lockdown sila. It is quite familiar para nato ang panghitabo nato karon. Could be, we do not know the wisdom of God. Could be in this process. What kahibaw? Dunay bag-ong kalibutan, bag-ong dagway, kanang gitawag na to new normal nga nagpaabot na to after all this pandemic. So murag karon, murag na capsulize ta, murag na lockdown ta, murag naputol ang atuang mga usual nga mga kalihukan sa kinabuhi. Pero I'm pretty sure nga kining tanan dunay nindot nga mahitabo in the future. So kung mingon di ay taog uncertainty, ang atong kinabuhi karon uncertain. Sama sa arka nga naglutaw. Walay direksyon, walay makina, walay timon, walay bugsay, floating, uncertain nga naglutaw-lutaw lamang. Karon uncertain. Uncertain ang atuang trabaho. Uncertain pa ta sa atuang pag-eskwela. Uncertain pa ta kung after our graduation, makatrabaho ba ka ta, mahiluna ba ka ta, matuman ba ka na ito ang atuang mga damgo. Even our lives are still uncertain nowadays. Wata kahibaw, matakbuyan ba ka ta ugma, mapositive ba ka ta next week. Daghan tag mga kailangan, natingala na lang ta kay nawala lag kalit. Tungod kay mitaliwan sila na positive, pahilo na dayon pagkahapon, pagkaugma, wala na. They are being erased. Nga dali na kaayo ang mga dagan sa mga panghitabo. We're still uncertain nowadays. Pero luyo ni ining uncertainties. Unsa man ang angay natong pagabuhaton. Siguro gitudloan ta sa mga basic protocols, pag-face mask, pag-sanitize, pag-distancing. Pero siguro ang pinakanindot atong tan-awon kung maghisgot ta og pagpangandam sa new normal, siguro kana mao ang pagpadayon sa pagpamunga, ang pagpadayon sa paghimo og maayo, ang pagpadayon sa pagtuman sa atoang mga damgo, luyo ni ining daghang uncertainties sa atoang kinabuhi. Daghan tag karon og mga mga experience, pero wala na magpasabot nga nahunong ang tanan. Bisan sa atong nadungog sa story of the flood, luyo sa flood, kung atong tanawon, nahunong ang tanan, nangamatay ang tanan, but nagpadayon sa pag-float ang ark, nagpadayon sa pag-traverse ngadto sa until when mahuman ang gitakda nga panahon. Nagpadayon ang hope ni Noe sa iyang family, ang life, ang normal activities sa mga mananap sa sulod, nga mangaon, mo dispose silang kinaon, nagpabilin ang normal nga dagan sa kinabuhi didto sa lockdown nga arka. So siguro in the midst of uncertainties nowadays, we are called to respond positively. Kinahanglang doon naghapuntay nindot nga mga panglantaw, doon naghapuntay mga pamaagi. Unya sa maong difficulties, anha mo sulod, anha nimo ma-discover ang Holy Spirit working in us.
sa pagpaningkamot nga makahimo ta og nindot nga bunga, luyos sa uncertainties, ana mo sulod ang wisdom, ana mo sulod ang patience, ana mo sulod ang creativity, ana mo sulod ang bagong enlightenment, ana mo sulod ang bagong discoveries. Dunay daghang opportunities nga luyo ni ining atuang pagka-uncertain karon. So bisan gani si Jesus, niingon siya sa iyang mga disciples nga ako nagpadala kaninyo sama sa mga karnero, taliwala sa mga lobo. Wow. Karnero taliwala sa mga wolves. So kung atong tan-awon, the mission is uncertain. Pero wala na magpasabot nga we have to stop doing what is right. We have to stop doing what is good. We have to stop doing what is better, what is best for us. Luyo sa uncertainty. Kung maingon tag new normal, ang new normal is responding positively in the midst of uncertainties. To continue on floating. Bisan ta kung nag-float, pero adunay life, adunay hope, adunay gipadulngan. Si Jesus o kita sa atong mga pagpaningkamot usahay atong tan-aw ang atoang kaugalingon diya sa image sa good shepherd. Nga sama ta sa good, maayong magbalantay, good shepherd. Pero sa Bible, ato usab nga madungog si Jesus, nga mingon usab siya nga dili lang good shepherd, kundi we are fishers. We are fishers of men. Ang iyang mga disciples, iyang giingnan nga, I will make you fishers of men. Fishers. Mangingisda. Unsa man ang pagkamangingisda. Di ka makatagna when ang balod. Di ka makatagna sa unos. Di ka makatagna sa kadaghanon sa isda. Pila ka kilong imong makuha. Di ka makaihap sa imuhang income. Pero luyo ni anang tanan, we are called to respond positively. So, daghan di ay ang mga uncertainties. Kining atuang pandemic karon, pagpakita kini sa uncertainties sa atuang kinabuhi. Pero luyo ni ining tanan, kinahanglan di ay nga makahimo kita og bag-ong pamaagi sa pag-respond. So dili lang di ay ta moingon nga tungod kay lockdown man, tungod kay aduna may pandemic, tungod kay aduna may virus, ato pod nga hunongon ang atuang mga nindot nga mga panglantaw. So dili, luyo sa challenge, kinahanglang magpadayon ka sa paghimo sa maayo. Usahay bitaw atong gamiton ang virus to justify our irresponsibilities. Bisan pa kun sa wala pay virus tinuod na kang tapulan. Pero karon imo nang gipasangil ang virus nga lang tamo simbaoy kay nay virus, mura pa kay hinibahon sa pay virus. Usay itong gigamit ang pandemic aron pag-justify sa atuang mga weaknesses. Gigamit ito ang pandemic sa pag-justify sa atuang pagka dili transparent. Gigamit ito ang pandemic sa pag-justify sa atuang pagka dishonest. So dili di ay luyo sa pandemic, gitawag ta sa pagpadayon. Sama sa nahitabo ni Noe, luyo sa flood, gitawag si Noe sa pagpadayon. So, sa pag-protect sa life, sa pag-obey sa commandments sa Ginoo. So, mo tingali ni ang bagong normal karon. Ang new normal, kung maingon tag naata misulod sa new normal. What is new normal? Nagpasabot ba na nga ang new normal mobalik na punta sa ato ang gikamingawan nga dili maayo? Like for example, kung kaniadto daghan ang drug addiction karon nga na pandemic na minus-minus, unsa man ang new normal? Gusto ba tang mobalik sa drug addiction? Siguro dili. Ang normal bang atong ikamingawan is naghinam-hinam na ta nga mobalik sa atuang mga bisyo, sa atuang mga bad habits? Mao ba na ang atong ikamingawan nga normal? Moingon ta nga na-miss na gyud nako ang normal nga kinabuhi. What normalcy are we talking about? Ang ato abang pagkabadlungon, ang ato bang pagkaligoy. So ang new normal di ay nga gipakita niining ato ang
uh, first presentation karon is ang pagbalik sa original plan sa Dios. Ang original plan sa Dios maoy pinaka-normal. Unya nawala na when man intervened. Giguba sa tao ang maong normalcy nga gidesign sa Dios. Unya nahitabo ang dako nga flood ug karon pa pandemic. So we are being brought to a new normal. Unsay new normal? Pagbalik sa original plan sa Ginoo. Pagbalik sa panglantaw nga mao di ang gusto nga ipaabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Normalcy wala magpasabot nga kitay gustong ang atong gusto mao'y matuman kundi ang new normal, ang tinuod nga normal di ay kadtong nagtuman ta sa kabubuton sa Dios. Tungod kay mao na ang original design nga giguba sa tao. So pinagi sa mong first presentation ato makita nga kung doon na magani process na ining maong pandemic, kung doon na magani gipaabot nato nga kabaguhan, ang kabaguhan tingali is to go back to the original plan of God in which man honors, man praises, man obeys sa unsay pagtulunan sa Ginoo. Siguro usa na sa tuang tan-awon sa tuang pag-atubang ni ining pandemic using our eyes of faith. So sa tuang ikaduha nga reflection, ari ko mo focus ako nag-iingon sa istorya sa appearance ni Jesus didto sa iyang mga disciples human siya nabanhaw. So mutanaw sabta kasagamay nga slide nga presentation. On the evening of that day, the first day of the week, the disciples had gathered together and locked the doors of the place because they were afraid of the Jewish leaders. Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace be with you. Just as the Father has sent me, I also send you." And after he said this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you retain anyone's sins, they are retained." Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, "We have seen the Lord!" But he replied, "Unless I see the wounds from the nails in his hands, and put my finger into the wounds from the nails, and put my hand into his side, I will never believe it." 8 days later, the disciples were again together in the house, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and examine my hands. Extend your hand and put it into my side. Do not continue in your unbelief, but believe." Thomas replied to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are the people who have not seen and yet have believed." Now Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciples, which are not recorded in this book. But these are recorded, so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Again sa maong istorya sa gospel ni St. John chapter 20 verse 19 to 29.
atong nakita usab nga nanago sila. They are being locked. Nag-lockdown usab sila sulod sa usa ka lawak. Because of fear. Of course, because of fear. Fear nga sila na usab ang sunod nga patyon. Siguro fear, basig si Jesus nga nabanhaw, mobalik og manimalos nila, or even fear sa ilahang kaugalingon sa pagdawat silahang personal nga mga weaknesses nga sila mibiya ni Jesus during the times nga si Jesus gidakop sa iyang mga kaaway. So daghan silang mga rason nga nung nag-lockdown sila. Pero ang pinaka main reason is fear. Fear. Ang fear maoy makapasira sa atuang mga pultahan. Ang fear maoy cause sa pagdistansya nato sa uban. Doon na tayo mga lock sa atuang gates because of fear nga doon ay kawatan. Doon na tayo security systems tungod sa fear. Di ta basta-bastang mo entertain, mukuyog sa mga tao because of fear. Mo distansya ta. Ang fear mausay nahimong rason nganong mamahimutang selfish. Maka-focus ta sa atuang kaugalingon, mamahimutang self-centered. So because of fear, nawala ang atuang sensitivity ngadto sa ubang mga tao. Ang tendency is how to preserve myself. Tungod kay doon natay fear nga basin kon di ta mulahutay, kung dili na nato buhaton. So ang fear gyud maoy rason bisan niining panahon sa virus, dili ang virus kun atong tanawon lang, dili ang virus maoy nakapa stay at home o nakapa lockdown nato, kun dili ang fear mabitaw nga karon nga after 1 year na nga milabay bisag naagya ko ng virus, nagkawala ang fear, nagkumpiyansa na usab ang mga tao. Pero it means what I'm trying to say is ang fear maoy nakapa-lock nato, nakapa-distansya nato, maoy nakapa wala sa ato ang sensitivity sa ubang mga tao. Ang fear maoy nakapa-focus nato sa ato ang self lamang. Ingan na ang nahitabo sa fear. Ingan na ang nahitabo sa mga disciples nga ato ang nadungog. Diin nag-lockdown sila sulod sa usa ka lawak. Pero para to pamalandungan, kung ang fear ma-overshadowed sa love, mamahimo na kang man or woman for others. Mamahimo na kang sensitive. Unsa man ang fear nga na-overshadowed sa love, doon na kay kahadlok, pero ang imong kahadlok is giharian sa paghigugma. Murabag tungod kay mahadlok ko nga dunay mahitabo nimo mo ni nga ako akang bantayan. So dili na imong self ang imuhang nakita, kundi ang uban na nahimo na kang man or woman for others. Nahadlok ko nga imuha kong pulihan mo nga kanunay gyud kana kong uban-ubanan. So ang imuhang sensitivity, ang imong concern, ang imong focus dili na sa self kundi dili ngadto sa uban. Tungod kay ang fear giharian sa imuhang love ngadto kaniya. So mao na ang offer ni Jesus. Diha sa ilahang pagtago, nagpakita si Jesus nila. Gipa-feel ni Jesus nga luyo sa ilahang weaknesses, nga sila nanagan, nga wala sila maka-defend ni Jesus. Gipakita niya nga gidawat gihapon niya sila. Wala siya masuko. Gipa-feel ni Jesus nga they are still being loved by Him. O tungod ni ana, na-feel nila ang gugma sa Dios. Nga ang gugma sa Dios dili mawala. Bisan pa sa ato ang unfaithfulness, bisan pa sa ato ang human weaknesses, ang God's love is naalang gihapon. Dili maguba ang God's love simply because nagkulang ta. Nagpabilin ng God's love. O kana nahimo nilang inspiration sa mga disciples aron sila magpuyo in the name of love. Unya unsa nahitabo
kung ato ang sundon ang trend sa istorya, nang gawas sila. Wala na sila manago, giablihan na nila ang pultahan, nangadto na sila sa mga tao, nag-preach na sila sa good news, tungod kay na-overshadowed by love, with love, ang fear nga ilahang gikahadlukan. So instead of self-preservation, nahimo silang mutabang, willing na nga mutabang sa uban. Wala na sila magtan-aw lamang para sa ilahang kaugalingon. So siguro nining maong pandemic, daghan kayo ang mga experiences nato nga panahon sa pandemic nagtan-aw gyud ta og unsaon nato pag-survive. Unsa kay ato ang makuha. Asa katang dapita makadiskarte aron ta makasurvive. So murag na-focus ta kanunay sa ato ang self. Doon na patay mga nadungog nga mga istorya nga bisan pag nahataga na mangayo pa lang gyapon kay gustong magduble. Pero doon na po tayo laing na nadungog nga istorya nga sila ang naningkamot nga managat o niyang ilang kuha nga mga pinaslan, ilang gihatag sa uban. From self-preservation to pag-help sa uban, to becoming sensitive and helpful ngadto sa ubang mga tao. Ang fear nga na-overshadowed with love. So siguro, usa ka na sa ato ang tanawon in facing this pandemic. Of course, kitang tanan nakasinati og fear. Pero atong hinumduman nga, God's love is always there. And God's love is our inspiration to keep on loving, to continue loving, to doing in the name of love ngadto sa uban tingali. Atong i-overshadowed sa love ang ato ang fear aron from self-preservation, self-centeredness, mamahimutang man and woman for others. Sama sa gihimo sa mga disipulo. Makadungog ta og kanang logic karon nga moingon ta nga kining pandemic is about science. Ang virus is science. Busa ang solusyon usab niini is science. Science usab ang solusyon. So unsa mang solusyon nga science? Alcohol, disinfectants, distancing, masks, mga scientific man na sila to solve. Of course, importante kayo na sila. Pero atong hinumduman nga diha usab sa Bible, the same ang istorya sa mapananglitan ang tao nga sanglahon. Ang sangla is caused by viral infection. Pero ang gihimo, miduol siya ni Jesus, gihikap siya ni Jesus, o niya mingon si Jesus, ang imong pagtuo mao na kaayo nimo. So nindot nga motuo ta sa science. Of course, appeal sa plano sa Ginoo ng dunay science. Pero beyond science is our faith ni Lord. Kana bang di ka mahadlok nga mo extend sa imuhang helping hand ngadto sa uban tungod kay nahigugma ka sa uban ug duna kay pagtuo sa Ginoo. With proper application sa science, inubanan sa love and faith ngadto sa Ginoo, daghan ta kaayo mahimo pa ug angay pa kayong himuon niining kinabuhi. Siguro labi na ninyo nga mga graduating, posible tingali nga sa first month o first year sa inyong mga pagka-professional, siguro nata sa self-preservation. Unsaon ka na, usa kay ko makuha nini aron ma-feel nako nga medyo miangat nako, doon na progress akong kinabuhi, medyo mi-asenso nako. Unsa kay akong buhaton aron ma-feel ni mama nga mi-asenso nami, doon na kalambuan. That's good tungod kay doon na tay panglantaw. Pero di po nato kalimtan nga we are not called to serve ourselves. We are called to serve also others. We are meant for service. We are called sa paghimo in the name of love with faith in God. So luyo sa kahadlok sa pandemic, dapat lang kamauputang magpakabana sa mga panginahanglanon di ay sa uban. So karon sa wala pay pandemic,
daghan kayo ang mga pamaagi, labi na sa mga first world countries, on how to defend their land. Dako kayo og budget ang militar, ang budget para sa mga weaponry, missiles, tangke de guerra, battleship, helicopter, ug daghan pa ha. Labi na sa mga nasod nga mga dato, high-tech kayo ang ilahang defense system. Pero pag abot sa virus, we are all helpless. Wala magamit ang atong missiles. Wala magamit ang atong tangke de guerra to defend ourselves. Wala magamit ang atong mga barko de guerra unsa pa. Wala magamit. Ang tanan sayang lamang. Pero gamay ra ta og budget gani sa face mask. Usahay gamay ra tag budget para sa maintenance sa ato ang mga healthy protocols. So need nato kayo karon ang pagtan-aw sa panginahanglan sa uban. Dili lang to preserve ourselves. So kung moingon data karon og bag-o nga panglantaw sa pandemic, base nining ato ang ikaduhang reflection, ang pandemic karon is a challenge for us sa pagtan-aw sa panginahanglanon sa uban, bisan pa kung doon natay kahadlok karon sa ato ang kinabuhi. Ang fear mo'y makapalockdown nato, pero kung ang fear atong i-overshadowed with love, with faith in God, makahimo ta sa pagtabang usab sa uban, sa pagpadayon sa pagpuyo sa maayong kinabuhi. So, ang sunod o ang last part sa ako ang sharing, mutakol ko sa mga klase-klase nga mga response ni Jesus diya sa panginahanglanon sa mga tao. Pero before that, again, tuluti ko sa pag-play ni ining short video. Well, it was battered and scarred, and the auctioneer felt it was hardly worth his while to waste much time on the old violin, but he held it up with a smile. Well, it sure ain't much, but it's all we got left. I guess we ought to sell this too. Oh, now who'll start the bid on this old violin? Just one more and we'll be through. And then he cried, one, give me $1. Who'll make it two? Only $2. Who'll make it three? $3 twice, now that's a good price. Now who's gonna bid for me? Raise up your hand now, don't wait any longer. The auction's about to end. Who's got four, just $1 more to bid on this old violin? Well, the air was hot and the people stood around as the sun was setting low. At the back of the crowd, a gray-haired man came forward and picked up the bow. He wiped the dust from that old violin, and he tightened down the strings. And then he played out a melody pure and sweet, sweeter than the angels sing. And when the music stopped and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, he said, now what'll you bid for this old violin? And he held it up with the bow. And then he cried, one, give me 1,000. Who'll make it two? Only 2,000. Who'll make it three? 3,000 twice, now that's a good price.
gonna bid for me? And the people cried out, what made the change? We don't understand. Then the auctioneer stopped and he said with a smile, you know there's many a man with his life at a tune, battered and scarred with sin, and he's auctioned cheap to a thankless world, much like that old violin. But then the master comes, that old foolish crowd, they never understand the worth of a soul and the change that is won just by one touch of the master's hand. And then he cried, one, give me 1,000 who make it two, only 2,000 who make it three, 3,000 twice, now that's a good price. Now who's gonna bid for me? And the people cried out, what made the change? We don't understand. Then the auctioneer stopped and he said with a smile, it was the touch of the master's hand. Ang video, although dili siya biblical, ang title is Touched by the Master's Hand. So nakakita ta sa message sa maong salida sa maong video, usa ka violin nga walay bili o niya gibaligya og barato lang kaayo tungod kay na lustred na nagipangabog-abugan, walay interesadong mopalit. Pero dihay master violinist nga maoy may punit, iyang gi fine tune, iyang gilimpyuhan, iyang gipatukar og nindot kaayo. After that may mahal ang price sa violin. Not because ang violin nanindot or ang violin na usab, kundi because it's being touched by the master's hand. So ako aning gituyo sa pag-intro sa ako ang third part tungod kay mo-focus ta karon sa hands. Hands touching. Daghang mga pasangil na karon sa kamot. Kung ang kamot na maoy makapaspread sa virus, mga dapat mag-disinfect, dapat dili ta basta-bastang muhawid tungod kay suspicion naa sa kamot, ang kamot na maoy mamahimong instrument in spreading this virus. Bisan our own hands could be a suspect sa tong kaugalingong illness kung in kaso kita mismo ang mavirusan. Ang tong kaugalingong kamot usab mamahimo ning suspect. Mao nga doon natin mga protocols, particularly or especially sa how to manage sa tuang mga kamot. Pero kung atong set aside nga mga pamalandong, we are required to clean our hands regularly. Pero how can we, unsaon man sa mga tao sa paghimo ni ana, especially sa mga lugar nga walay access sa abundant water. Doon na diha mga places ni ana nga mulakaw paglayo aron magkaos og tubig, sulisod. O kaha we are required to keep distance unya unsaon man na sa mga tao nga nagsikit-sikit ang pwesto tungod kay naa diha ang dako nilang catch sa pagpanginabuhi. We are required to stay at home. Pero saan man sa mga squatters nga walay home, na lang sila nagpuyo ilawom sa taytayan, na sila nagpuyo sa mga park, na lang sila nagpuyo sa mga sidewalks. So daghan ta karon og mga nakita nga nahimong cause sa pag-spread nining ato ang pandemic.
Oh, unya kasagaran na bagyong maigo ni ini kadto ra bagyong mga less fortunate ang mapasangin lang. Basta mo spread na gani ang pandemic, moingon ta dayon og sus mga badlungon mo na mga tawhana kana mga naninda na di patuo katong mga kuan ana. So mapasingil lang gyud dayon ang mga less fortunate. So anyway, mo focus ta sa hands. So si Jesus sa iyang pag-uban-uban nato, daghan siya gipakita yun sa niya paggamit ang iyang mga kamot. So mo quote ko og few verses sa Bible aron pag remind nato o pagpakita unsay mga nagipanghimo ni Jesus. So of course do na tay daghan pero mo pili lang ko nining pipila aron pag illustrate. Like for example sa Matthew 8 verse 3, si Jesus mihawid sa kamot sa masakiton ngadto sa usa ka gisangla. Ang sanglahon nga dili dapat hawiran pero gihikap ni Jesus using his hand. Sa Matthew 8 verse 14 atong nadungog nga si Jesus mihawid sa kamot sa mother-in-law ni Peter nga nagmasakiton. Iyang gihawiran ang gihikap ang kamot o niya mitang-on ang hilanat using his hand. Sa Luke 8:54 atong madungog didto nga si Jesus mihawid sa kamot sa batang anak ni Jairo katong opisyal sa sinagoga, Jairus' daughter. Unya yang gihawiran ang kamot mingon siya, Talita kumi, arise. Unya nabuhi ang maong bata. Gigunita niya using his hand. Sa Luke 7:11-17 atong madungog nga si Jesus dihay kanang deaf dead child padung sila maglubong unya gipahunong ni Jesus ang lungon, gihikap niya ang lungon og nabuhi ang bata dito sa sulod. Yang gihikap using his hands. Kung ato yung pamalandungan, pwede man nga isulti lang ni Jesus. Jesus is all powerful. Pwede nga intention lang gani tingali, dili na musulti. Mahimo na ang yang gustong himuon. Pero he used his hands sa pag-perform. Iyang gigamit ang iyang kamot, iyang gitouch ang iyang mga kamot. So atong makita nga the healing power sa hands ni Jesus iyang gigamit. Dili lamang simpleng kamot nga nahimong hadhad, bisan patuod kon si Jesus maka-perform sa daghang miracles without using his hands, through words or through intention lang sa mind, iya lang imaginon, maka-perform na siya og miracles, pero makapangutan na ta, ano kaha nga Jesus used his hands in performing miracles. Pero doon na po tayo laing nadungog sa Bible gihapon sa mga nahitabo usab sa kamot. Like for example, sa Matthew 26:23, si Judas gigamit ang iyang kamot sa pagtuslo sa pan ngadto sa panaksan o sa kalis ni Jesus. Si Jesus maingon, kan magbudhi kanako, ang mutuslo sa ako ang panaksan may magbudhi kanako. And Judas did it using his hand. Ang kamot nga gigamit to betray Jesus. Atong nadungog ang mga Hudiyo, migamit sa mga kamot in arresting Jesus. Ilang gidakop si Jesus, gigapos. Atong nadungog nga ang mga sundalo, gigamit ang mga kamot sa pagsagpa ni Jesus. Atong nadungog nga ang mga kamot gigamit aron paggama sa krus, paggama sa tunukon nga purong-purong. Ginamit ang kamot to allow Jesus suffered. Aron paghatag, pagdagmal ni Jesus. Ginamit ang ilang mga kamot. Ato sa mga madungog diya sa Bible nga si Pilato, bisan kung doon na siya'y power to liberate Jesus sa iyang pag-decide nga walay sala kining tawhana. Pero just to play safe, iyang gihugasan ang iyang mga kamot. To play safe. Wala daghang chichiburitsi, nang hunaw siya sa iyang mga kamot. So, ang kamot nga gigamit sa pagkamaayo ni Jesus
Doon na po tayo nadungog sa Bible, ang mga kamot gigamit sa dili maayong mga pamaagi. Pero again, wala mawala ang reality nga si Jesus kanunay gihapong migamit sa iyang mga kamot alang sa paghimog maayo. Again, atong nadungog nga si Jesus mikugos sa mga bata ug mitapion ang iyang mga kamot sa mga bata to bless them. Ginamit ang iyahang mga kamot. Sa panahon nga si Pedro naglakaw sa tubig ug naunlod because of his lack of faith, gi-extend ni Jesus ang iyahang kamot aron pag-save ni Peter. Atong nadungog nga gigamit ni Jesus ang pagpikas-pikas sa pan, pagpadaghan sa isda, ginamit ang iyang mga kamot aron pagpakaon niini sa kadaghanan. Atong nadungog nga gigamit ni Jesus ang iyang kamot to wash the feet of his disciples. Iyang gihugasan ng mga tiil sa mga disipulo. Gi-restore ni Jesus ang dunggan sa usa ka sundalo nga gitigbas ni Pedro og naputol using his hand. Iyang gi-restore ang maong naputol nga dunggan. He stretched iyang gidupa ang iyang mga kamot sa cross aron pagluwas natong tanan. Using his hand, stretching on the cross for our own salvation. Unya, finally, si Jesus miingon, into your hands I commend my spirit. Sa imong mga kamot, Ginoo, akong ihatag ang ako ang espiritu ug namatay si Jesus. Ang ato ang salvation, ang daghan nga mga maayong nahitabo sa tuang kinabuhi through the hands of Jesus. Doon na po'y tao nga naghimo sa kamot sa dili maayong paagi. Ug doon na po'y Jesus nga nagamit sa kamot sa mga maayong pamaagi. Now, siguro like Jesus, atong limpyuhan usab ang atuang mga kamot. Again, during this pandemic, we are called to disinfect our hands. We are called to sanitize our hands, to clean our hands every now and then. Again, that's good. Tungod kay that's scientific. Pero siguro more than that, atong gamiton ang ato ang mga kamot to express love, to show forgiveness. Pagpakita sa ato ang pagka-helpful, like Jesus, nga kung mutuo lang ta sa kabubuton sa amahan, ang kabubuton sa amahan maoy reason nganong si Jesus may extend sa iyang helping hands ngadto sa mga tawo nga nanginhanglan. Kung doon na lang tayo faith sa amahan, magamit nato atong mga kamot usab to extend our helping hands to others. Pwede pod kung ari ta sa opposite. Labi na karong panahon sa nakaduol na pod ang piniliay. Nagamit na punta sa tuang mga kamot to pinpoint others. Sa ilahang mga hugaw, pointing fingers to others, blaming others, or even washing our hands aron pagpakita nga we are not responsible sa mga nahitabo nga mga dili maayo sa katilingban. Makadungog na putag daghan nga mga sama niini aron dili sila ma-blame, aron pagpakita nga they are innocent, aron pagpakita nga wala sila'y sala, they will wash their hands. So pwede ato nang himuon, pero dili na siguro mao ang angay mahitabo, particularly nining panahon sa pandemic. So luyo sa pandemic, if we have faith, if we will try to look at this pandemic through the eyes of faith, makita nato nga ang kabubuton sa Dios is to use our hands to express love, to express to extend our help to others. So ingana tingali, gigamit ang kamot sa pagpadayon sa paghimo sa maayo luyo niining maong pandemic. Sanglit na nahuman ang tulo ka part sa ato ang reflection. Dili ni nato tapuson sa murag hangin nga paagi, kundi dunay koy murag gamay nga murag moving on nga reflection. Doon ako'y video pero dili na nato i-play kay murag nataas-taas tagamay. Siguro nga atong pamalandungan lang niining ato ang how to move on niining maong pandemic is kining reality nga we are not comfortable
with all these happenings. We are not comfortable with all these protocols. Kinsa ko'y ganahang magmasmas yun, lakaw-lakaw. Kinsa ko'y ganahan aning magsigig distansya. Kinsa ko'y ganahan aning magsigig lockdown, magsigig puyulas balay. Kinsa ko'y ganahan aning ato ang mga module-module. O mangyutay ganahi ani nindot yun tong murag anang mas sayon. So tinuod kitang tanan wala ta ganahi. Pero atong tanawon nga in reality sa kinabuhi, there are others nga dili kinahanglan ang pandemic aron sila maka-experience sa maong kalisod. Like for example, dili ta gidiscourage ta sa paghimo og mga celebrations, mga restrictions. Dili ta pwede nga magtapok-tapok aron mangaon. Pero in reality, even without pandemic, daghang mga tawo nga walay gikaon. That's a reality. Wala manginhanglan og pandemic for them to experience hunger. Wala manginhanglan ng pandemic for them aron sila makadistansya sa usag-usa. Siguro kita discourage nga magsuroy-suroy sa mall, pero in reality, even without pandemic, daghan ang mga tao nga dili maka-afford nga moadtog mall. Walay ika-plite, walay ika-palit inigadto sa mall. It doesn't need a pandemic for them to experience such difficulty. That's a reality. Usahay bagulbol lang ta aning pandemic, pero in reality, bisan pag walay pandemic, kining maong kalisdanan nasinati sa ubang mga tao sa mga pananglit bisan gani sa pagsimba. Gidiscourage ta sa pagtapok-tapok ug kanunay pagsimba. Pero doon na sa ubang mga Christians, especially sa ubang mga nasod nga illegal, i-consider nga illegal kung sila manimba, and they hunger sa paghatag og worship ngadto sa Ginoo. Wala manginhanglan og pandemic for them to experience such difficulties. Mao nga siguro nindot nga nagtan-aw ta ni ining pandemic, pero let's move on. Life must continue. Life must go on. Nabisan ta kon mawala ang pandemic or when time comes nga mawala ang pandemic, atong hinumduman nga nagpabilin ang suffering. Nagpabilin ang panginhanglan sa uban. Nagpabilin ang daghang mga hurts nga angay natong i-heal, wounds nga angay natong i-heal. Nagpabilin ang daghang mga sayop nga kinahanglan natong i-forgive. Bisan pa kon mahuman ning pandemic. So siguro kung doon na may pinakanindot nga leksyon nga makutluan nato ining pandemic is gitagaan siguro tag space, time, to improve our relationship sa Dios ug to improve ang atoang Christian virtues. Kana bang doon na tay time sa pagpuyo sa balay. Siguro dili lang ito tanawon nga mamuyo lang tag balay, boring kaayo. Kung dili mo siguro na ang time to improve to enhance our Christian virtues sa pagbasa sa mga spiritual readings, sa paghimo, sa pagampo. Kung sa una makigong tagsus, wala na gyud tay time nga magrosaryo wala na gyud tay time nga magbasa-basag Bible, wala na gyud koy time nga moapil-apil ng mga kuan. Karon nga dunay pandemic, siya ron jud pud ka karosaryo. Karon nga dunay pandemic, siya ron jud pud og dili ka kapunit sa imong Bible nga kanunay mapunit ato ang mga cellphone. So ni panahon sa pandemic di ay usag kini kapag pangandam in facing the reality when this pandemic comes to an end. And the reality is, nagpadayon ang suffering, nagpadayon ang panginhanglan, o nagpadayon ang pagtawag sa Dios to lend our helping hand to others. To continue bearing good fruits despite the instability sa pag-extend sa tong kaugalingon, not only for self-preservation, but as men and women for others, because we are all called and meant for service, a fear overshadowed with love, ug sa paggamit sa itong mga kamot sa mga maayong mga pamaagi. Ug siguro pinagi ni Ana, makaingon tingalitag, wow, could be.
this pandemic is a blessing in disguise. Tungod kay naghatag ni nato og bag-ong paglaom, bag-ong panglantaw, bag-ong pagkatao nga ma-renew ta. Dili lamang ma-renew ang kalibutan, kundi na-renew ang atuang pagkatao in facing the new normal. The new normal is living in accordance with God's plan. So, sanglit alas 3 naman unya na ako'y laing schedule. Pasalamat ko sa opportunity nga nahimo kong part sa inyong journey and hope nga doon na mo'y gamay nga nakatluan in preparing ourselves in facing the new normal, in looking at this pandemic using the eyes of faith inspired by the Bible aron singon ni ana at least makapangandam pud ta sa ato ang pagbiya sa ato ang mga tulunghaan. So sa ending tingali ato ning tapuson sa usa nagsugod man ta sa usa ka pagampo, so ato siro po ning tapuson sa usa ka pagampo. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwing na ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa.
pag-asa. Ikaw nang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihinging ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. All right. Once again, thank you so much, Reverend, for the very deep and reflective talk. We were all, through your talk, touched by the Master's hands in our minds and in our hearts. And in gratitude, we would like to present to you the certificate of recognition with the following citations. Republic of the Philippines, Bohol Island State University, Zamora Pilar, Bohol, Philippines. Certificate of recognition is awarded to Reverend Father Warren M. Abarquez for sharing his time and expertise as speaker in the Values Formation webinar for the graduating students of Baisu Bilar campus conducted through Zoom on July 5, 2021. Given this 5th day of July in the year of our Lord 2021. Signed, Maria Angeli A. Labunite, RPM, Guidance Counselor Designate, Dr. Cristina D. Bautista, Director of Student Affairs and Services, and Dr. Marieta C. Macalolot, Campus Director. So once again, thank you, Kayo, Father. Let us all give Father Warren a resounding virtual applause. So that ends our Values Formation webinar. And once again, thank you so much, everyone, for your cooperation and your active participation. Your certificates shall be posted in the Guidance FB page anytime this week. So please watch out for the link to be provided. And once again, to everyone behind this activity, our campus director, Dr. Macalolot, our SAS director, Dr. Bautista, SAS personnel, Dr. Muring, graduating class advisors, guidance office designate, Ms. Labunite and her staff, technical personnel and faculty members, Sir Danny and Sir Luyong, graduating class officers and students, and the rest of our viewers. Thank you for your virtual presence and for making this webinar a success. This is your host signing off.